serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga paunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon! Sa mahahalagang balita, pinirmahan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Magna Carta of Filipino Seafarers sa isang seremonya sa Palasyo ng Malacanang nitong Lunes, Setyembre 23. Ngayong naisabatas na ang harmonized version ng Senate Bill Number 2221 at ng House Bill Number 7325, nilalayon ng Republic Act o RA Number 12021 na kilala rin bilang an act providing for the Magna Carta of Filipino Seafarers na maprotektahan ang karapatan at pangkalahatang kalagayan ng mga kababayan nating domestic at overseas seafarers. Narito ang kabuang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay ng naturang kaganapan. Today, we gather for this ceremonial signing of the Magna Carta for Filipino Seafarers, an act that transcends what we have seen today, just mere ink and paper. It's way beyond that. It is not just a tribute to our seafarers' sacrifices, not just now, but over the many, many, many decades when they established themselves as the first overseas Filipino workers before the term OFW had even been coined. It is a tribute to their sacrifices, but a call, not only a tribute to their sacrifices, but a call to weave together a future that they can be proud of. One where their voices are heard, their rights are upheld, their families feel the support of a nation that understands the weight of their duty. More than helping just economic growth, helping drive just economic growth, our seafarers are the heartbeat of countless Filipino families. They are in many ways the heroes of the modern world, linking bridges between nations, connecting markets, carrying the Filipino spirit in every corner of the globe. But behind every voyage lies a reality that we, as a nation, have too often overlooked. Long way away from their homes and their families, the weight of isolation, of unpredictable conditions, countless threats to their safety and their security, especially this past year with what is happening around the world, especially in the Red Sea. Cargo ships and tankers traveling along that route have been attacked with missiles and with gunboats. Last month, it happened once again with a Greek oil tanker. And these are not just occupational hazards. They are actual human experiences. So today's signing of the Magna Carta of Filipino Seafarers is our collective acknowledgement of these sacrifices. It is our way of telling our seafarers, we see you, we hear you, and we are here to support you. This would not have been possible.
This would not have been possible without the dedication of our legislators in bolstering seafarers' rights, addressing their challenges, empowering their dreams. For this, we thank you all. This administration also extends its gratitude to all stakeholders who share their insights to make this law even more comprehensive. Our different perspectives helped us produce this Magna Carta that encompasses our shared goal to make Filipino seafarers, the industry, and the country prosper both in domestic and international waters. At its core, this new law aims to uphold the fundamental rights of our overseas seafarers, their rights to fair wages, safe working conditions, and skills and competency development, amongst others. But let us not lose sight of what these rights mean. Fair wages are not just about numbers on a paycheck. They are about the dignity of being compensated fairly for one's hard work and dedication. Safe working conditions are not just about compliance. They are about ensuring that every overseas seafarer who sets sail will come home safely. Skills development is not just a provision in the law. It is about upgrading their qualifications to promote career growth. It's about providing them tools, training, and support to become more competitive both here and abroad. When we speak of protection, we speak of shielding our seafarers not only from the perils of the sea, but from exploitation and discrimination that have too often been tolerated. Specifically, the Magna Carta will strengthen our legal framework to ensure that Filipino seafarers receive adequate training, secure contracts, just wages, and fair benefits. This will seamlessly align with the standards for training certification and the watchkeeping, or STCW, as well as the accepted global maritime labor laws. By creating a more robust certification process, we ensure that our seafarers are not just compliant, but exceptional and equipped to meet the demands of an evolving maritime industry. Clear protocols for grievances and disputes are also enforced to help resolve issues and concerns of our seafarers. This Magna Carta will also strengthen the role of our maritime institutions and stakeholders by setting the standards for the quality of accommodation, food, medical care, and other services that are provided for seafarers. To protect our seafarers from unfair labor practices, we are also setting up mechanisms so that Filipino seafarers is not just that the Filipino seafarer is not just any other worker, but a valued professional whose rights are protected by our laws. By prohibiting the imposition of recruitment, placement, visa, or other related fees, we hope to alleviate some of the financial struggles that our seafarers, that they have to go through, even before they board a vessel to set sail in international waters. This law also confronts the emerging challenges of modern seafaring, including digitalization and automation. As technology reshapes the maritime landscape, the Magna Carta ensures that our seafarers are equipped with skills to navigate the future of the industry. It commits to lifelong learning and skills development, recognizing that the seafarer must not just adapt, but prosper in a rapidly changing and evolving world. To every seafarer, this is for you. You are the embodiment. The seafarers are the embodiment of the Bagong Filipino spirit, resilient, hopeful, and always moving forward. So as you navigate the unpredictable waters of your journey, remember that your country stands with you, proudly cheering you on and working tirelessly to ensure that every voyage you take is safer, fairer, and more dignified. This is our pledge, to sail with you every step of the way until you find your way home safely back to the Bagong Pilipinas. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Samantala, muling tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pangako na ilalapit niya ang serbisyo ng gobyerno sa mga Pilipino. Inihayag ito ni Pangulong Marcos nang pasalamatan niya sa kanyang Facebook page ang lahat ng bumati sa nakaraang selebrasyon ng kanyang kaarawan noong Setyembre 13. Sa nasabing post, sinabi ng Pangulo na doble kayod ang administrasyon para masiguro na lahat ng serbisyo ng gobyerno ay abot kamay ng mga Pilipino. Sa isang bagong Pilipinas, lalo pang palalawakin at ilalapit sa taong bayan ang mga serbisyo ng pamahalaan. Walang pinipili sa pagtulong dahil ang bawat buhay ay mahalaga. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, nangako si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na titiyakin niya ang abot kamay na serbisyong medikal para sa bawat Pilipino. Muling binigyang diin ni Pangulong Marcos na prioridad niya ang sistemang pangkalusugan dito sa Pilipinas. Number one para sa akin sa priority ng ginagawa ng pamahalaan, yung healthcare. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, ibinalita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa publiko na naglunsad ang Department of Health o DOH ng malawakang bakunahan para sa mga bata. Ayon kay Pangulong Marcos, ang vaccination drive ay para sa mga unang bakuna ng mga sanggol sa isasagawang 12 buwan na pagbabakuna. Ayon sa Pangulo, ito ang una para makumpleto ang 12 bakuna bago maging 1 taong gulang ang bata. Kakasimula lang natin ng isang malaking vaccination drive na ginawa ng DOH. Unang-una para sa first 12 months na mabubuo lahat ng iba't ibang bakuna para pagkatapos ng first year ng bata ay makikita natin lahat na ng kailangan ng bakuna ay nabigay na. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, nangako si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magpapatayo ng mga ospital para sa mga pasyente na may cancer. Inanunsyo ni Pangulong Marcos na may isang malaking pasilidad ang itatayo sa Pampanga para sa mga may cancer. Meron tayong mga tinatayo na tinatawag na specialty hospital. Meron nga isang malaking cancer specialty hospital na nasimulaan na sa Pampanga. Maglalagay din po tayo sa mga iba't ibang lugar. Para nga, kagaya ng sinasabi mo, hindi na kayo mahirapan na kahit malalayo, kailangan dadalhin lahat dito sa Maynila. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tutukan ang patubig na pangunahing kailangan para sa sektor ng agrikultura dito sa ating bansa. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni National Irrigation Administration o NIA Administrator Engineer Eddie Guillen na ito ang dahilan ng paglipat ng Pangulo ng kanilang ahensya sa Office of the President. Paliwanag niya, irigasyon ang nagpapalakas sa produksyong pang-agrikultura na kailangan para sa seguridad ng pagkain.
number one priority ng ating Pangulo itong food security natin. Dito, pinapakita niya para matsikaso niya ng husto itong irigasyon kasi alam naman natin para matataas natin yung ating ani, kailangan natin talaga ng irigasyon. So, pinapakita lang niya yung kanyang sincerity dito sa kanyang hakbang na paglipat ng National Irrigation Administration sa Office of the President para, direktang maatsikaso po mo. Samantala, positibo naman si Guillen na sa paglipat ng NIA direkta sa Office of the President ay mas mapapadali ang paglabas ng pondo para sa mga proyekto at programang kailangang maipatupad. Wala na ring mahabang proseso sakali mang may nais ipatupad na programa dahil direkta na ito sa opisina ng Pangulo. Dito natin din makikita yung mindset ng ating Pangulo. Kasabihan natin, put your money for your mouth. Ginawa niya talaga. Sabi niya, para priority ko ang food security, mga farmers. Ayan, nasa mismong pangangasiwan po niya ang National Irrigation. Si National Irrigation Administration Administrator Engineer Eddie Guillen. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, tinututukan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR ang pagpapalakas ng eksportasyon sa mga produktong isda ng bansa. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni BIFAR spokesperson Nazario Briguera na mas pinadali na nito ang aplikasyon ng mga nagluluwas ng mga produktong isda. Maaari namang bumisita aniya sa BIFAR para sa karagdagang impormasyon hinggil dito. Yung paglulunsad ng iba't ibang programa katulad ng isang application na kung saan mas mapapadali na yung application sa ating mga exporters ng fish and fishery products, yung ICAS. Samantala, inaasikaso ng BIFAR ang pagpaparami ng mga fish cage na maaaring gamitin ng mga mangingisda. Sa paraang ito, aniya ay mapapanatili ang sapat na supply ng isda, lalo na sa panahong ipinatutupad ang close fishing season. Yun po itong sinusulong natin na magkaroon ng mas madagdagan ang ating mga fish cages, marine fish cages, at nang sa gayon mas tumaas pa ang production natin sa aquaculture at pag nangyari po yun ay talagang makakapagpahinga ang ating karigitan. This is in addition to the existing conservation measures na ginagawa natin katulad po ng close fishing season. Si Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR spokesperson Nazario Briguera. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Kamara natapos na sa pagtalakay ng panukalang budget ng 19 na ahensya habang inaasahang masesertipikahan bilang urgent ang 2025 General Appropriations Bill o GAB. Kaugnay nito, binigyang diin ni Speaker Martin Romualdez na mahalagang maipasa ng Kamara on time ang panukalang budget upang mabigyan din ng sapat na panahon ang Senado na mabusisi ang GAB. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Sa unang linggo ng pagsalang sa plenaryo ng panukalang 6.352 trillion 2025 national budget ay aabot na sa 19 na ahensya na natalakay at tumusot. Maliban pa ito sa iba pang government offices sa state universities and colleges. Dahil naman dito, kumpiyansa ang liderato ng Kamara na mapagtitibay nila ang 2025 GAB on time sa target schedule na September 25. Ayon kay House Majority Leader Manix Dalipe, inaasahan na nilang sesertipikahan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 2025 GAB bilang urgent upang agad din nilang mapagtibay sa ikalawa at ikatlong pagbasa. Pagbibigay din naman ni Speaker Martin Romualdez na mahalaga na maipasa ng Kamara on time ang panukalang budget upang mabigyan din anya ng sapat na panahon ng Senado na mabusisi ang GAB. Sabi pa niya na ang pagtalakay sa pambansang pondo ay mabilis ngunit hindi isinasantabi ang pagiging bukas at hayag. Ngayong araw nakatakdang sumalang sa plenaryo ang panukalang pondo ng Office of the Vice President, Department of Agriculture, National Irrigation Authority, DOH, DOE at ilan pang executive offices. Bukas naman nakaschedule humarap sa plenary deliberation ang Office of the President. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Sa iba pang mga ulat, dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo binalaan na hahabulin ng batas sakaling tangkaing ibenta ang mga ari-arian na nakapangalan sa kanya. Sa ika-6 na pagdinig ng Quadcom, natukoy ang 88 principal bank accounts at 90 related accounts ni Guo na sakop ng freeze order ay nagkakahalaga ng 199 milyong piso, habang ang real properties gaya ng mga lupain ay nasa mahigit 478 milyong piso. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Pinapatukoy na ni Ako Bicol Party List Representative Jill Bongalon sa AMLAC ang iba mga ari-arian na nakapangalan kay Alice Guo at mga kumpanyang kanyang pagmamayari. Sa ika-6 na pagdinig ng Quadcom, hinili ni Bongalon sa AMLAC ang kabuang halaga ng frozen assets ni Guo. Ang 88 principal bank accounts at 90 related accounts na sakop ng freeze order nagkakahalaga ng 199 million pesos. Habang ang real properties naman gaya ng mga lupa ay nasa higit 478 million. Kabilang dito ang mga lupa sa Bulacan, Las Piñas, Tarlac at isa na ibinenta ng Robinsons Land Corporation. Gayunman, natukoy na mayroon ding lupain si Guo sa Alabang, pero anya ito rin daw yung lupain sa Las Piñas. Dahil dito iimbestigahan ng AMLAC kung iisa lang ba ang lupain na ito o hindi. Naniniwala si Bongalon na maliit pa ang halaga na nabanggit ng AMLAC, kaya dapat magbantay ang mga otoridad sa posibleng pagbebenta ng mga ari-arian ni Guo. Sa ngayon, ayon sa AMLAC, mayroon ng civil forfeiture case laban sa lupain kung saan nakatayo ang Balfour Corporation. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, pinuri naman ng Quad Committee ng Kamara ang pagkakahuli kay Tony Yang o Yang Jianxin, ang nakatatandang kapatid ni dating presidential advisor na si Michael Yang. Ayon kay Quadcom Lead Chair Robert Ace Barbers, isa itong major breakthrough sa kanilang investigasyon dahil mas mapapalalim ang pagsisiyasat sa posibleng operasyon ng mga malakihang sindikato ng mga kriminal sa bansa. Pagdidiin ni Barbers na pinalabas nila na mga lehitimong negosyo ang kanilang mga itinatayo para pagtakpan ang mga iligal nitong aktibidad. Nahuli ng puwersa ng Bureau of Immigration at Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK si Yang na isang undesirable alien, maliban pa sa questionableng pagtatayo ng negosyo gayong isa siyang Chinese national. Binigyang din naman ni Santa Rosa City Representative Dan Fernandez, co-chair ng Quad Committee, ang kritikal na papel ni Yang sa pagsisiwalat ng lalim ng operasyon ng smuggling at pogo sa bansa. Inaasahan na isang matrix ang ilalantad ng komite para mapatunayan ang pagkakaugnay ng pogo at illegal na droga. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, hindi na kailangang pumunta mismo sa opisina ng Commission on Elections o COMELEC upang gawing aktibo muli ang estado ng mga botante. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudiangco na maaari na itong gawin via online. Sa hakbang na ito ay hindi na makikipagsiksikan ang botante na magsasagawa ng reactivation at registration. Sa pamamagitan po ng online reactivation, kunin lang po, i-print, i-accomplish, at i-scan yung form po natin for registration. I-check nyo yung reactivation. Kung may transfer man kayo, reactivation, transfer, i-email po yan sa election officer namin. Doon sa makikita po yung email address nila, doon sa website din po namin. At pagkatapos po, video conference nila po tayo. Kauyan ito, sinabi ni Laudiangco na wala nang palugit ang reactivation at registration ng mga botante. Hanggang sa Setyembre 25, araw ng Miyerkules na lamang ang nasabing reactivation, habang Setyembre 30 naman ang huling araw ng pagpaparehistro.
Dahil po kailangan din po namin isaayos ang inyong mga presinto. Kailangan po namin i-hearing yung mga application ninyo. May mga posting pa po kami. Popost pa namin pangalan nyo. At makikita nyo po, gusto na namin masimulan po ang imprenta ng balota by December. Si COMELEC spokesperson, Attorney John Rex Laudianco. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, pinamamadali na ng Department of Education o DepEd ang pagbili sa mga bagong textbook at learning tools na gagamitin ng mga guro at mag-aaral sa susunod na taon. Ito ay makaraang lagdaan ni DepEd Secretary Sunny Angara ang DepEd Memorandum No. 49 Series of 2024 o Early Procurement Activities para sa agarang pagbili ng mga kagamitang kailangan sa sektor ng edukasyon para sa susunod na taon. Paliwanag ni Angara, layon nito na maihatid sa tamang oras ang mga kinakailangang kagamitan upang maipadala sa mga paaralan sa malayo at liblib na mga lugar. Tiniyak ng kagawaran na daraan sa legal na proseso ang pagbili ng mga kagamitan mula sa bidding hanggang sa procurement nito. Magsisimula ang bidding ngayong Oktubre 2024 at inaasahang maigagawad ang kontrata sa Enero 2025. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga maiinit na balita para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa Regional News. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. 600,000 pisong halaga ng livelihood assistance ipinagkaloob ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 2 sa dalawang conflict vulnerable areas sa lalawigan ng Cagayan. Narito ang buong balita na ihahatid sa atin ni April Racho mula sa Tuguegarao. Pakabukla na 600,000 pesos agatad ti livelihood assistance tinyawa ti Department of Social Welfare and Development when the DSWD Region 2 kadagiti dua a conflict vulnerable areas iti probinsya ti Cagayan. Babaon iti Sustainable Livelihood Program when the SLP ti ahensya indauluan mismo ni DSWD Undersecretary for Inclusive Sustainable Peace and Special Concern Alan Tanusay karama ni Regional Director Lucia Alan ti ceremonial awarding kadagiti Seed Capital Fund kan Certificate of Accreditation iti Narimat SLP Association tala ng Villasielo SLP Association iti ili ti Bugay kan Gonzaga. Iti mensahe na kinarit ni Undersecretary Tanhusay ditunggal benepisyaryo nga aramatan daan na saya at tinaawat da atulong kas daytoy ket maysa nga addang ti ahensya kan pasot daytoy amaragpat ti agtultuloy akapya kan panagrangay iti pagilian. Adaan pakabuklan nga upat apulo ket siyam kameng dagiti duwa nga asosasyon nagpada nakaawat ti 300,000 pesos a livelihood grant tapno rugyanan tinapili da a livelihood projects anakasentro iti agricultural supply and rice retailing. Data ti damag manipod Tuguegarao City dayto na April sa Lucan Racho para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tuguegarao. Dakuin naman natin ang Baguio City. Mga kaso ng violence against women sa Baguio City bumaba. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Jong Munar.
Bimabati kaso ti violence against women and their children when Davao City iti siyudad ti Baguio iti may katlo a quarter iti agdamang atawen. Sigon kini Police Major Harriet Bulcio patakangiwa ti Baguio City Police Office daytoy katgapo iti panagreggat iti BCPO no sa di na may patpatungpal iti nagduduma a programa karaman iti house-to-house visitation particular digiti barangay ang nangato iti kaso da. Malaksa iti dayta may saysayang katmatlang iti Oplan Panio when aftercare para kadigiti biktima iti panangramas. Tinikamat ni Major Bulcio babaen kadigiti na iserbing a warrant of arrest kat nakamag digiti suspect no pay naladaw iti panangibadama kadigitoy. Kabayatan na kaduan kadigiti kita iti panangabuso ang napasama kadigiti biktima ket physical abuse, sexual abuse ken panagramas no sa dino kadawayan kadigiti suspect ket kabagyan digitoy. Manipod iti Radyo Pilipinas Baguio, Jong Manar nangipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Puntahan naman natin ang Virac. Agri-supplies patuloy na ipinamamahagi ng lokal na pamahalaan ng Catanduanes sa mga paaralan. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Juris de la Rosa. Padagos ang distribusyon kay mga seedlings, garden tools as iba pang agricultural supplies sa mga eskwelahan sa probinsya ng Catanduanes sa pangenot kan lokal na gobyerno. Ini sa paagi kan Provincial Agricultural Services Office of Paso bilang parte kan proyektong gulayan sa Paaralan Program o GPP sarong programa sa pagultan kan Paso as in Department of Education. Ang GPP alinsunod sa DepEd Memorandum number 223 Series of 2016 asin sa DepEd Memo 95 Series of 2018 na ang obheto itaguyod ang kaaraman asin kasanayan sa pagtatanom sa mga estudyante asin mabawasan ang gutom asin malnutrisyon sa sainda. Sigon sa Paso, na i-distribuer na ang mga seedlings sa mga eskwelahan na elementary sa Banwaan ni San Andres, Virac asin Viga. Asin ini mapadagos pa sa pagdistribuer sa mga eskwelahan sa mga banwaan naman in Panganiban asin Bagamanok. Hale Virac Catanduanes, ako si Juris de la Rosa para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Juris de la Rosa mula sa Virac. Pumunta naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Mahigit 2,000 individual sa bayan ng Cordova sa Cebu nakatanggap ng cash assistance sa ilalim ng AKAP. Pakinggan ang kabuang ulat na ihahatid sa atin ni Carmel Matos Pedroza mula sa Cebu. Ana sa 2,800 ka mga security guards, tindera, fisherfolk, members o sales ladies sa lungsod sa Cordova ang nakapahimo sa ayuda para sa kapos ang kita program kon AKAP sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD. Matag usa kanila nakadawat og 3,000 pesos nga ayuda sa gipahigayong cash distribution sud sa duha ka adlaw niadtong Setyembre 20 ug 21 sulod sa Cordova Sports Complex. May padayag sa iyang pasalamat si Cordova Mayor Cesar Didoy ilabi na sa nasudnong pagamhanan tungod sa maong programa. Ang AKAP usa ka programa sa DSWD diin layon niini makahatag og dugang pinansyal nga hinabang ngadto sa mga individual nga ubos ang pagkakitaan ug lakip na usab sa kadtong mga minimum wage earners. Kini si Carmel Matos Pedroza para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Carmel Matos Pedroza mula sa Cebu. Dakuin naman natin ng Iloilo. Revitalized Police sa Barangay Team pinangunahan ang groundbreaking ceremony ng water refilling station sa Tapaz, Capiz. Narito si Paul Tarosa para sa detalye ng balita.
Ginpangunahan sa Revitalize Police sa Barangay Team ang groundbreaking ceremony sa patindugon nga water refilling station sa Barangay Libertad, Tapas Capiz. Ang proyekto ang natigayong pinagi sa suporta sa local government units ng Tapas Capiz, Department of Labor and Employment Capiz Field Office kay iban pa nga ahensya sa gobyerno. Katuyuan sa proyekto na may bastante nga potable water supply ang mga residente kag mga kaiping nga lugar. Ginabi-abi sa mga residente ang proyekto nga bunga sang pagbinuligay. Naibaluan, gindeploy ang RPSB team sa nasambit nga lugar sang Hunyo 2024 para magbulig sa komunidad sa kung anong ila kinahanglan nga serbisyo kag magaserbi nga tagpatigayon sa manatungdan nga ahensya sang gobyerno. Mula sa Radyo Pilipinas Iloilo, ito si Paul Tarosa para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Paul Tarosa mula sa Iloilo. Dumako na tayo sa rehiyon ng Mindanao. Kampanya laban sa child labor mas pinaigting ng Department of Labor and Employment o DOLE Region 11. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Maymay Benedicto mula sa Davao. Gipasalig sa Department of Labor and Employment kon DOLE 11 nga padayon ang ilahang buhatan sa pagpaningkamot aron nga matuldukan na ang child labor dinhi sa rehiyon. Sa dato sa gipagula sa maong buhatan, nakatala kinig pagkunhod sa ihap sa mga biktima sa child labor sa 90.74% reduction gikan sa kapin 2,500 nga natala sukad ni atong 2018. Sumala pa sa pahayag sa DOLE 11 nga usa sa mga nagunang hinungdan sa child labor mao ang kapobrehon kung diin ang tikdan sa ilang buhatan nga mismong mga ginikanan na ang nagatukmod sa ilang mga anak nga manarbaho aron nga dunay pagsustenar sa ilang inadlaw-adlaw nga panginanglanon. Busa mas ginapakusgan sa ahensya ang ilang mga Child Labor Prevention and Elimination Program diin nagatanyag silag livelihood programs ngadto sa mga ginikanan sa mga child laborers aron dunay panginabuhian ang ilang pamilya ug matabangan usab ang maong mga kabatan-unan nga makakabot og saktong edukasyon. Gikan sa Radyo Pilipinas Davao, Maymay Benedicto para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Maymay Benedicto mula sa Davao. Dakoy naman natin ang Butuan na kumpletong greenhouse facility sa Agusan del Sur na pinondohan ng 2.3 milyong piso ng Department of Agriculture o DA sa Caraga Region, Pinasinayaan. Smart Agriculture isinusulong. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Jocelyn Morano. Sa tinguha sa Department of Agriculture nga dunay panginabuhian ug kakuha ang pagkaon ng komunidad sa lungsod sa San Francisco, Agusan del Sur apil sikbit niini mga lugar. Gitunol pinaagi sa National Urban and Peri-Urban Agriculture Program ang greenhouse facility ngadto sa kagamahan ng lokal. Ang greenhouse facility tuad dito sa Sitio Damilag, Barangay Pisaan, gigastuhan sa pundo nga mokabat sa 2.6 million. Lakip na dinhi ang importante mga himan sama sa advanced hydroponic system aron makatubo pag-ayo ang high value crops samtang gadaginot og tubig ug maminusan ang environmental impact. Duna usab kini drip irrigation system, pump house, control room ug nursery. Gilaom ang makatabang ang proyekto mopataas sa produktong agrikultural, ikapaambit ang tukmang pagpananom nga dunay pag-amping sa kinaiyahan. Mapasalamaton si San Francisco Municipal Mayor Grace Carmel Paredes Bravo sa nadawatang proyekto kay ning kadong na sinating epekto sa climate change. Maharong sa sektor sa agrikultura ang hagit pinaagi sa pag-adapt sa smart agricultural techniques para makabot ang food sufficiency. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na susundan ng ating segmentong Balitang Sports. Parehas na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo.
Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang balitang negosyo at kalakalan. Inaasahang magdudulot ng magkakasunod na Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP rate cut ang aksyon ng US Federal Reserve matapos nitong bawasan ng 50 basis points o BPS ang kanilang interest rate. Ang rate cut ng Estados Unidos ay kauna-unahan simula noong 2010. Ayon kay Sumitomo Mitsui Banking Corporation o SMBC, inaasahan na magbabawas ng 50 to 75 basis points ngayong taon. Inaasahan din ang pagsunod ng ibang central bank sa rehiyon kasunod ng additional rate cut. Ang pagbabawas ng rate cut ng central bank ay magdudulot ng pagtaas ng purchasing power ng mga consumer at magdadala ng mas maraming kita sa mga negosyo. Maalalang nitong Agosto, nagbawas ang BSP ng 25 basis points kauna-unahan sa rehiyon ng Asia na magpatupad ng interest rate bago pa man ang aksyon ng US Federal Reserve. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inanunsyo ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang malaking pagbabawas sa Reserve Requirement Ratios o RRRs sa mga bangko sa bansa, epektibo sa darating na Oktubre 25. Ayon sa BSP, ang mga universal at commercial banks kasama ang mga non-bank financial institutions ay makakaranas ng pagbaba ng RRRs sa 250 basis points na magdadala sa bagong RRR sa 7%. Ang mga digital banks naman ay babawasan ng 200 basis points sa 4% habang 1% sa mga thrift banks at 0% sa mga rural banks. Layunin ng hakbang na ito na mabawasan ang mga distortion sa sistema ng pananalapi at bawasan ang gastos ng intermediation. Ilan sa mga maaaring benepisyo nito ay ang mas malaking kapasidad ng mga bangko na magpahiram ng pera na makakatulong sa pagpapasigla ng ekonomiya at mas abot kayang mga serbisyo sa pananalapi para sa mga mamimili. Muli namang susuriin ng BSP ang pangangailangan para sa karagdagang pagbabago habang nagiging mas matatag ang paggalaw ng inflation sa bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Simula ngayong Lunes, pansamantalang isasara sa mga motorista ang ilang bahagi ng North Luzon Expressway o NLEX. Sa abiso ng NLEX Corporation, ang pagsasara sa apektadong lugar ay para bigyang daan ang gantry installation works. Unang gagawin ang installation works bago ang NLEX Tabang exit ramp. Isasara dito ang may 100 metro ng Balagtas northbound. Pasisimula ng closure sa leftmost lane Lunes ng alas 9 ng umaga, Setyembre 23 hanggang alas 5 ng hapon hanggang matapos sa Setyembre 27 ng hapon. Sa Setyembre 24 hanggang 27, tuwing alas 8 ng gabi hanggang alas 5 ng madaling araw, isasagawa naman ang gantry installation sa Mapulang Lupa southbound area bago ang NLEX Harbor Link Interchange. Sa umaga pa lang ng Setyembre 24, alas 9 hanggang alas 5 ng hapon, isasara din ang bahagi ng NLEX Torres Bugalyon Bridge sa Valenzuela northbound area bago ang NLEX North Harbor Interchange. Tatagal din ang installation works hanggang Setyembre 27 ng hapon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa sports balita,
Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Matagumpay na nadepensahan ni Melvin Jerusalem ang kanyang World Boxing Council o WBC minimum weight title sa harap ng mga Filipino fans sa Mandaluyong City College Gymnasium nitong Linggo ng gabi. Ipinakita ng 30 anyos na si Jerusalem ang kanyang bilis at lakas para pataubin ang kalaban na si Luis Castillo ng Mexico sa unang round na naging sapat para madiktahan ang buong laban. Pagkatapos ng 12 rounds, pinaboran ng mga hurado si Jerusalem sa kumbinsidong score na 118-109, 120-107 at 120-107 para ibigay ang unanimous decision sa Pinoy boxer. Sa matagumpay na pagdedepensa ng kanyang titulo, nakuha ng katutubong Bukidnon ang kanyang ika-23 panalo na may 3 talo, habang si Castillo naman ay nakuha ang kanyang unang talo na may 21 panalo. Ito rin ang ikalawang pagkakataon na ang WBC belt ay nadepensahan sa Pilipinas, kung saan ang una ay noong nadepensahan ni Manny Pacquiao ang kanyang titulo sa flyweight sa pamamagitan ng knockout laban din sa isang Meksikano na si Gabriel Mira na ginanap sa Smart Araneta Coliseum noong 1999. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Hinahabol ng mga powerhouse teams na Magnolia at San Miguel ang oras para magdesisyon sa sitwasyon ng kanilang mga imports dahil malapit nang magsimula ang PBA Season 49 Governors Cup Playoffs. Kapwa ang Hotshots at Beermen ay napilitang maglaro ng All-Filipino lineup sa kanilang huling laban, kung saan si Shabazz Muhammad ng Magnolia ay nagkaroon ng left knee tendonitis at si Jordan Adams naman ng SMB ay mayroong hamstring strain. Nagawa namang manalo ng Magnolia laban sa Northport 110-94 para masiguro ang pwesto sa quarterfinals, habang hindi mapalad ang SMB kung saan natalo ito laban sa Blackwater 111-94 para mawala ang tsansa na kunin ang top seed sa Group B. Tinitignan ng coaches ng dalawang koponan ang lahat ng paraan para masolusyonan ang sitwasyon, kasama na ang pagpapalit ng imports. Hindi pa rin malinaw kung makakapaglaro si Muhammad sa huling laro ng Magnolia laban sa Converge o may kapalit na itong panibagong import, dahil importante ang laban na yon at doon madedetermina ang pwesto nila sa quarterfinals. Kahit si Adams ang unang pinili ng SMB, hindi na kaya ilagay ng Beermen ito sa injury reserve list at ibalik siya sa lineup dahil isang beses lamang pinapayagan ng PBA na gawin ng koponan ito. Ginawa na nila ito nitong nakalipas na linggo, kung saan pinasok nila si Sheldon Mack para sa pwesto ni Adams. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakapasok sa hilera ng mga may panalo ang Arellano University sa NCAA Season 100 pagkatapos manalo laban sa San Sebastian College, Recoletos, 87-73 sa larong ginanap sa Phil Oil Eco Oil Center sa San Juan. Umasa ang Chiefs sa malakas na simula para kunin ang 32-20 na abante laban sa Golden Stags at mapanatili ang abante sa 51-43 sa pagtatapos ng first half. Nakapagrehistro ng career high si T-Mac Ongotan sa nagawa nitong 21 puntos, kasama pa ang 5 rebounds, 5 assists at 1 steal, habang nakalikom si Lawrence Capulong ng 12 puntos, 10 rebounds, 2 tapal at 1 steal para makuha ng Arellano ang kanilang unang panalo sa loob ng 5 laro.
Nakagawa naman ng 14 na puntos si Nico Aguilar habang sina Harold Riccio at Paeng Are ay nagambag ng tig-11 puntos para sa Golden Stags na nakuha ang kanilang ikatlong sunod-sunod na pagkatalo para bumagsak sa 2-3 record. Susunod na mga kalaban ng Arellano ay ang Jose Rizal University sa Miyerkules habang makakaharap ng Golden Stags ang University of Perpetual Help System Delta sa Martes. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leo, para sa ating mga segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at Balitang Sports. Para naman sa ating mga kachismis, narito na ang ating segmentong Balitang Artista kasama ang nag-iisang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng mga chika. Inamin ng aktor na si Jericho Rosales na nakaramdam ito ng hiya ng ligawan at i-date niya ang quote-unquote girlfriend niyang si Janine Gutierrez. At sa ngayon kasi hindi pa inaamin ng dalawa ang kanilang tunay na relasyon. Pero inamin ni Eko na dahil daw sa agwat ng kanilang edad kaya ito nahihiyang ligawan si Janine na mas bata sa kanya. May nagsabi raw kasi kay Jericho na 24 pa lang si Janine at dahil 45 years old na siya kaya naisip niyang huwag nang ituloy ang plano niyang panliligaw sa aktres. Sa panayam kay Jericho, ikinuwento niya ang tungkol dito at naalala nito na nag-aalangan siyang ligawan si Janine sa pag-aakalang 24 anyos pa lamang ang dalaga. Pero ayon pa sa aktor, hindi niya bet na magkaroon ng 20 taong agwat ng edad sa kanya na karelasyon. At magkasama ngayon sina Jericho at Janine sa kapamilya primetime series na Lavender Fields kung saan gumaganap siya o sila bilang mag-asawa na sina Tyrone De Vera at Iris Benavides De Vera. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, malungkot na balita, nagluluksa ngayon ang TV host singer na si Billy Crawford at ang kanyang pamilya sa pagpanaw ng kanyang ama na si Jack Crawford. Nitong araw ng Linggo, September 22, ibinahagi ni Billy sa kanyang Instagram page ang mensahe para sa yumaong ama na matagal na panahong nanirahan sa Texas sa Amerika. Walang ibinigay na karagdagang detalye si Billy tungkol sa pagpanaw ng kanyang ama. Hindi rin niya binanggit kung ano ang naging sanhi ng pamamaalam nito. Sa kanyang Instagram post, humingi ng paumanhin ng Filipino-French singer dahil hindi man lang daw niya nakita at nakausap ang kanyang tatay bago man lang ito mamaalam. At bumuhos naman ang mga pakikiramay sa pamilya ni Billy mula sa kanyang mga kaibigan sa loob at labas ng entertainment industry. Sa isang panayam, sinabi ni Billy na isa sa kanyang hiling ay makita ng kanyang tatay Jack ang magiging apo niya. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa uli nating chika for today, mas karapat-dapat na maging national artist ang comedy king na si Dolphy. Ayon yan sa internationally acclaimed Broadway singer na si Lea Salonga. Ito ay sa gitna kasi ng panawagan sa Broadway superstar na maging national artist at nagsasabing ito na ang tamang panahon para makamit ang pinakamataas na parangal sa mga artistang Pilipino. Sabi niya, quote-unquote, I think he should be heralded first.
Hopefully, I will be given an opportunity to champion him. Sabi ni Leia. Para sa actress-singer, karapat-dapat si Dolphy na hiranging national artist dahil sa naiambag niya sa mundo ng showbiz. Ayon pa sa kanya, quote and unquote, we have to judge him as an artist for his body of work. He has contributed so much even those where he is cross-dressing. At dagdag pa niya, it lends so much tolerance and acceptance towards the LGBTQIA+ community, even if that was not his intention at the time. That was an effect. Pagpapaliwanag pa ni Leia, una nang naghain ng nominasyon ang grupong Actor PH o League of Filipino Actors para gawin ng mga National Artist for Film and Broadcast Arts ang star for all seasons na si Vilma Santos. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang naging kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa ating transmitter site. Sa Tinang, sa studio, kasama natin sina Milo Jonella, Susan Aison at Anthony Pimentel. Pinasasalamatan din natin ang ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports na si Leo Magpayo at ng segmentong balitang artista na si Mama JT. At syempre maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account o page ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.